Patuloy po na nangyayari, kaya hiyaman at nakakalungkot talaga na mabibilang mo lang sa daliri ng ating mga kamay kung sino ang merong delikadesa sa mga pansamantalang binibigyan ng kapangyarihan ng taong bayan sa eleksyon or temporaryong binibigyan ng posisyon bilang mga appointed ng Pangulo o ng sino man. Especially lalo na po yung mga elected. Kasi yung mga elected, may mandate yan. Taong bayan ang naglagay sa kanila. Mahalaga dyan ang delikadesa, mahalaga dyan ang kredibilidad at pagkatao. Pero nakikita natin ngayon na wala po yan at nawawala talaga. Patuloy po na nangingibabaw sa kanila ang kanilang personal at political interest pagka napwesto na. Pag nangangampanya, ang gagaling magsalita, ang galing mangako, ang dadaming positibong sinasabi para lang makahikayat. Pero pagka nandyan na, ibang-iba na po ang kanilang ugali at pagkatao at prinsipyo nawawala. So, talaga hong nalilinlang at niluloko ang ating mga kababayang mga botante. Yun naman mga appointed lang, inilagay temporary ng Malacanang sa iba't ibang posisyon. Kayo din ang dapat merong mga delikadesa. Kung alam nyo, hindi nyo kaya ang trabaho nyo, alam nyo pabigat na kayo sa Pangulo, dapat voluntary kayo mag-resign para makakuha ang Pangulo. Baka paglagay ng taong makakagawa ng kaniyang dapat gawin. Huwag magkapit tuko. Huwag magpakasarap sa kapangyarihan at salapi ng bayan kung hindi naman na i-deliver ang pangailangan ng Pangulo at ng mamamayang Pilipino sa mga appointed. Sa mga elected from local to national, lalo na sa national government. Aba, ang boss nyo ay mamamayang Pilipinong bumoto at may-ari ng pera. Hindi ang boss nyo yung inyong partido, hindi yung inyong kaibigan o pinagkakautangan ng loob. Pwede sa eleksyon nangyayari yung utang na loob, kaibigan at iba pa. Pero pag kayo'y naihalal na, nanumpa na sa saligang batas at magtatrabaho na, dapat kapakanan ng nakakarami. Prinsipyong matatag, kredibilidad na kapanipaniwala ang dapat ipinapakita. Leader by example sa kabataang Pilipino. Pero ngayon, malungkot po ang nangyari na parang pahina ng pahina, pababa ng pababa ang moral ng ibang mga elected official na nakakahiyang ipagmalaki sa mga kabataan, sa ating mga anak, sa ating mga apo at susunod na henerasyon. Maraming kabataan talaga ngayon na sumasali na sa eleksyon dahil akala nila pagbabago, pero paulit-ulit po ang panlilinlang at kawalan ng delikadesa ng ibang opisyal. Hindi ko nilalahat. Paano kaya yun? Alam nyo sa ibang bansa na mayayaman, yung presidente, prime minister, mga cabinet secretary, kung ano-ano, nag-resign. Pagka may problema, sa Mongolia, ano ba yung bansa? Isang araw lang, yung prime minister nag-resign. Ganun. Walang kapit tuko sa kanila kasi sila mayroong delikadesa. Kanilang nirespeto ang kanilang batas at ang kanilang mga mamamayan. Dahil sa kanilang priority ang mamamayan, hindi ang sarili, hindi ang pamilya. Kaya sa oras na sila ay nachismis o sumabit sa kung anumang kahiya-hiya na galaw, nagre-resign sila kahit anong posisyon. Yung iba nga nagpapakamatay pa. Pero huwag naman gawin nyo din sa Pilipinas. Dapat mag-resign lang. Dito kinasuhan na. Yung iba nga convicted na, nakakatakbo pa. Dito talagang garapalan ng kalokohan at korupsyon at marami pang abuso. Nandyan taas noo pa rin. Nagpapa-interview, naguhugas kamay, at sinasabing wala silang ginagawang kamalian. Sila lang nakakaalam ng hindi sila gumagawa ng mali. Ang mga Pilipino alam na mali ang ginagawa ng ibang opisyal yan. Mga Senado, Kongreso, Local Executive. Yun po yung masama. Nilalahat ko na, dapat mayroong delikadesa. Yan lang po ang pwede niyong ipamana sa ating kabataan, sa inyong pamilya, ang delikadesa. Ang pagkatao ay mahalagang pangalagaan, hindi pera, hindi kapangyarihan. Hindi dapat maging kapit tuko sa mga posisyon. Dahil yung pera ng bayan, kinabukasan ng bayan, ang nakataya. Kung palpak kayo, may problema kayo, tapos nandiyan ka pa rin, ay anong ibig sabihin nun? Kapalmoks na yan. Di ba? Pero kung alam nyo may problema talaga, tapos nag-resign kayo at hinarap nyo ang maaaring kapananagutan sa inyong maling ginawa, okay yun. Yun ang professional na tao. Yun ang totoong tao. Yun ang kapanipaniwalang tao. Yung marunong humarap sa responsibility and accountability. Tatlo lagi yan eh.
Mga gobyerno at pribadong sektor, lalo na sa gobyerno. Transparency, responsibility, and accountability. Ang rumirespeto dyan, yan ay mga professional. Kagalang-galang yan. Pero yung walang respeto sa tatlong yan, garbage yan. Yan ang nagpapahirap sa bayan natin. Yan ang salot sa ating demokrasya. Yan ang salot sa ating kayamanan. Yan ang salot sa ating kalayaan. Yang walang respeto sa ating sinasabi, responsibility and accountability. Ang piling nila, sila yung makapangyarihan. Ang piling nila, above the law sila. Yun ang masamang pangitain, masamang president po yan. So please lang po, huwag kayong magalit. Alam ko, professional, ang mga nanonood at nakikinig, sabihan nyo ang inyong kilalang politikong abusado. Sabihan nyo ang mga nasa pamahalaan kong abusado. Yan po ang kailangan natin. Huwag kayong manahimik kung meron kayong alam. Dahil pag kayo nanahimik sa inyong alam na mali, ay nagiging bahagi na rin kayo ng pagtatakip ng kamalian. Pero huwag naman kayong gumaya dun sa mga DDS at saka yung mga vlogger nila. Puro mali ang sinasabi pero gusto nila totoo. Ay hindi naman pwede yun. Lalo na yung mga bintang, paratang, akusasyon, marites yun. Chismis yun, wala yun. Kung meron silang dokumen katulad sabi nila, korupsyon sa budget, korupsyon sa PhilHealth, korupsyon sa Malacanang, ay puro gano'n lang sila, wala naman dokumento. Hindi naman ang presidente nga, hindi pwedeng kasuhan. Di kasuhan niya yung naghahawak ng pera. Kasuhan niya yung DBM, dahil doon ang gagaling ang pera. Kasuhan niya yung National Treasury. Kasuhan niya yung mga sekretary, mga direktor, YOSEC, ASEC, kung sino-sino. Nasa tingin niyo gumagastos ng maling pera. Dapat ganon. Sila kasi puro paratang, puro bintang, wala namang ebidensya, puro dokumento, kaya huwag tayong maniwala doon. Ang sinasabi ko rito, tayo mga Pilipino, pag meron kayong alam, isumbong nyo, kasuhan nyo. Kasi kaya nga meron tayong ombudsman, kaya nga meron tayong Department of Justice, kaya nga tayo merong NBI at police, lalo sa NBI at DOJ, sila yung tatanggap ng inyong mga reklamo against government official. Open sila. Sinasabi yan ng DOJ, sinasabi ng ombudsman. Hindi naman sila pwedeng tumanggi sa mga reklamo ng mamamayan. Kaya dapat yun ang proseso. Huwag kayong pumayag, huwag kayong gumaya doon sa puro bintang, puro akusasyon, wala naman dokumento. Nabasa lang, naniwala na. Nadinig lang, naniwala na. Nachismis lang galing sa chismosa at marites, naniwala na. Wala naman dokumento. Yung mga nagbibintang ng bayaran, puro kalokohan yun, kabubuhan yun. Dokumento ang kailangan sa husgado. Dokumento ang kailangan sa investigasyon. Hindi laway, hindi chismis, hindi marites. Di ba? Kaya kung meron kayong alam, tapos may dokumento kayo, gawin nyo ang inyong karapatan, obligasyon sa bayan. I-file nyo ang kaso, labanan nyo sa tamang proseso. Huwag nyong ilalagay sa inyong kamay ang batas, bawal yon, pananagutan nyo. Huwag kayong gumaya doon sa mga mapanlinlang na grupo. After views at subscriber lang ang habol nila. Pera-pera lang ang galaw nila. Ako, lagi ako nagpapakatotoo. Sabi nila, ang daming problema ng gobyerno, hindi mo tinitira, hindi mo tinatapik. Abay, wala namang ebidensya eh. Puro lang kayo paratang eh. Kayo maglabas ng ebidensya para may totoo. Gusto nyo kasi, kayo ang nagbintang at yung binibintangan nyo, maglabas ng dokumento para sa inyo. Nang bintang kayo, gusto nyo yung binibintangan nyo, ang maglabas ng dokumento para meron kayong ebidensya. Ay, kalokohan yun. Walang ganon. Ikaw ang nag-akusa, ikaw ang dapat may ebidensya. Yung ebidensya mo, patunayan mo, ganon ang rule of law. Yun ang proseso. Yung hindi nakakaintindi nun, BO-BO talaga.